election yon. Malapit na malapit sa election. Hindi, mambabatas pala ako nun, miyembro ako ng Kamara nun. Nagkalinyahan ang simbahan nung panahong yon, kumampi kay Chief Justice Davide. Inaaway kami ng mga bishop namin patungo sa isang halalan. Nangyari na yon sa ating kasaysayan. At titimbangin siyempre yon ng sino mang tumatakbo. Kung babalik tanawan ninyo, nangyari sa impeachment ni Chief Justice Davide, hindi ito nakaligom ng 1/3. Pinagbotohan yun sa plenaryo. Hindi nakaligom ng 1/3. Pumosisyon ng presidente noon laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung aking naalala. So, hindi ito unang beses mangyayari sa ating kasaysayan kung sakasakali. Sir, yung INC... Nandun nga lang ako sa Kamara noon. Anyway, sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. so, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagawa sila ng malakihang Bilang rally. pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun Maliban na lang kung magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga in support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag na Yan. sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay VP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpreta ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So itong mangyayari, malokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng 1, 2 o 3 tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Before NIMPA, bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng impeachment, parang, ano yun sir, how do you feel? May concern ka ba? Or Wala. mahirap ba yung magiging trabaho nyo bilang kayong Presidente na... May nagsabi nga sa akin, kung matutuloy yan, grabe, 3 oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga manonood lang, kami uupo doon at 3 oras din mahigit. Pati kayo. Trabaho ang tingin ko rito. Kung dumating man, haharapin namin. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung konbinyente ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito. Kung ano man ang reklamo o pag-reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. Pero yung mga non-lawyer senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging tama yung kanilang judgment? Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng umupo bilang impeachment judges ay abogado. Pero nagpakadalubhasa din sila, nagsanay at nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice. Kung mangyayari man yan, kailangan ko rin mag-review at magbasa ng rules on evidence. Okay, NIMFA and then back to RG. Meron na kayong panawagan sa mga colleagues na manahimik dun sa impeachment complaints o merits. Pero would you also advise them na maghanda na rin sa possibility, mag-aral na rin ngayon pa lang? Hindi. Dahil ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi kong maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahain o pagsampa.
malalaki na lahat ng mga senador. Matatanda na kaming lahat. Alam na namin yung mga dapat at di namin dapat gawin. Kung sa tingin nila malaki ang posibilidad na kailangan na magsimula mag-aral, nasa sa kanila yon. Kung mabilis naman sila mag-aral at mabilis matuto, hindi pa siguro muna kailangan. Hanggang nandiyan na. Pero sir, based dun sa, hindi ko alam kung tama doon i-base, pero based dun sa naging boto or decision ng House sa budget ng OVP, can you surmise from there na malamang-lamang na lumusot yung impeachment complaints? Ayokong pangunahan ang desisyon ng Kamara. At hindi ito pwedeng ibase sa naging desisyon sa budget ng OVP. Dahil political nga na proseso ito, nagsalita ang presidente at political head ng karamihan ng mga partido sa Kamara. So, kailangan din nilang timbangin yun at hindi pwedeng gamiting basehan yung naunang botohan. Lalo na't nagsalita na ang Pangulo kaugnay sa bagay na ito. And then sir, lagi sinasabi na magiging dahilan to ng pagkakawatak-watak, kapos kayo sa oras, but paano nyo, how can you hold the Vice President accountable dun sa paggamit ng confidential funds? Would it help na magsalita na siya, mag-explain na nga naman? Kasi paligoy-ligoy, sir, yung mga explanation eh. Pamanhin pero hindi ko komentaryohan dahil bahagi daw yan. Hindi ko pa nababasa. Impeachment. Nung ilan sa mga aligasyon laban sa kanya na inihain sa Kamara. Papangunahan ko na yung pagsunod sa panawagan ko sa aking mga kasamahan na huwag magkomentaryo pabor o kontra o magbigay ng opinion kaugnay sa bagay na yan. Pero so dahil ito'y political process, pwede talaga itong madaliin yung proseso? Walang kinalaman ng pagmamadali sa political process. Gagawin namin ang tama at sa takdang panahon at sa tamang proseso ang bagay na ito kung mangyayari man dahil obligado kaming magbigay ng due process sa sino mang nililitis. RG and then Mav. Ay, microphone. Sir, when the intramurals, political intramurals began, nag-call ka for the easing or the escalation of tensions. Sa tingin mo ba napakinggan yung call mo na yon? Do you feel that nag-ease ang tensions in the last few days? Nag-ease man, marahil hindi naman dahil sa panawagan ko, dahil hindi naman involved o hindi naman mga aktor ang mga miyembro ng Senado o ako doon. Pero sa pananaw ko, at hindi dahil sa sinabi ko, yon. Sa pananaw ko naman ay oo, dahil kung titingnan mo yung mga nangyari doon sa mga sumunod na araw, medyo huminahon na rin ang ikalawang Pangulo, pinalaya yung mga dinitina. May naghain man ng impeachment, ito'y sumunod sa proseso at nagsalita ang Pangulo na hindi ito ang mahalagang dapat binibigyan natin ng pansin at tinututukan kung kaya't yung kanyang posisyon na hindi makakaganda sa ating bansa ang prosesong ito kung mangyayari sa panahon ito. Okay, Mav. Pero hindi ko sinasabing dahil sa akin yun na ano na yun, nangyari na lang siguro. Sir, gaano po kayo kakumpiyansa na should it reach the Senate, it will be an evidence-based process and not a political party thing? As the presiding officer, I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and given free, will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Okay, before Daniel, sir, ano yung gagawin nyo para wag maulit yung nangyari, nagkaroon ng pag-walk-out yung prosecution panel? During ERAP time yun. Ano yung gagawin nyo to make sure na hindi yun mangyayari? Walang verdict, di ba? Walang nangyaring... Botohan ang nangyari doon. Bumoto ang impeachment court, hindi sumang-ayon yung mga prosecution. Kaya nangyari yun. Pero yung pagboboto, yung botohang yun at yung proseso sa pagboto, sinunod nila yung rules na impeachment court. Yung reaction na yun ay labas o hindi na saklaw ng proseso ng impeachment.
Okay. Okay, Daniel. Sir, good morning. Sir,